Ngayong araw na po ang nakatakdang unang pagharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hukom ng International Criminal Court. Pinili ni Duterte sa dating Executive Secretary Salvador Midaldea na nasa The Hague din ngayon para tumayong abogado niya. Sa isang sulat na nagsisilbing power of attorney, itinakda ni Duterte si Medialdea bilang kanyang magiging abogado sa buong paglilitis. Sa isa pang dokumento, hiniling din ni Duterte na si Medialdea ang maging counsel sa initial appearance hearing ngayong Biyernes. Batay naman sa iba pang dokumento na inilabas ng ICC, hiningi rin ni Duterte ang tulong ng Office of Public Counsel for the Defense nang bisitahin siya ng mga kinatawan ng registry ng ICC. May mga hakbang nang ginagawa ang ICC para makadalo ngayong araw si Medialdea. Ayon sa ICC, isasagawa ang pagdinig alas 2 ng hapon oras sa The Hague. Mamayang alas 9 ng gabi, oras sa Pilipinas. Doon, i-verify ng pre-trial judges ang pagkakakilala ni Duterte bilang akusado. Tutukuyin din ang lengguwaheng gagamitin sa paglilitis. Ipapaalam kay Duterte ang kasong kanyang kinakaharap pati na ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng ICC Rome Statute. Kagabi, tiniyak ng ICC na nasa kustudyan nilang dating Pangulo at isinailalim sa medical check-up. Standard practice nila ang pag-alaga sa kalusugan at kalagayan ng mga akusado. Bago niyan, iginiit ng legal team ni dating Pangulong Duterte na uunahin nilang hilingin sa ICC pre-trial chamber ang interim release o ang pansamantalang paglaya ng dating Pangulo. Ilang aktibidad naman bilang pagsuporta sa dating Pangulo ang umarangkada sa iba't ibang lugar. Balitang hatid ni Ian Cruz. Sa iba't ibang panig ng bansa, patuloy ang pagtitipon ng mga taga-suporta ng dating Pangulo para ipanawagang ibalik siya sa Pilipinas habang nakakulong ang dating Pangulo sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kanyang legal team dito sa Pilipinas patuloy ang paghahanda. Sabi ng kanyang dating Labor Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, kabilang sa mga kasama niya sa pulong para sa pagdepensa ng dating Pangulo, sina Attorney Martin Delgra, Attorney Israelito Torion, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Fred Lim na kaklase ng Pangulo, at Attorney Cesar Billy Dulay na dating Commissioner ng BIR. Nangunguna rin sa team nila si dating Executive Secretary Salvador Mijaldea na kasama ng dating Pangulo ng imbiyahe papuntang Netherlands. We have to prepare for his defense, initially defense, and then we have to study the processes in the ICC. Frankly, we don't know the processes there now. But just like any judicial body, hindi naman siguro nagkakalayo sa ating proseso. Uunahin ng defense team ni Duterte ang paghiling sa kanyang temporary release na pwedeng i-apply ng akusado batay sa rules ng ICC. Do you think he will qualify doon sa mga conditions nila? Kasi it's a conditional release, yung interim release. Ano bang condition nila? Hindi tatakas. Yun lang naman ang iniisip nila, hindi tatakas. Tatakas ba naman si Presidente? Saan siya pupunta? How can you hide? Former President, can he hide? Lahat ng tao kilala siya. Ang isang abogado ay hindi basta-basta pwedeng mag-enter ng appearance sa International Criminal Court para maging legal counsel ng isang nasasakdal o maging ng mga biktima. Kailangan munang mag-apply sa ICC para ma-admit sa list of counsel ang isang abogado. 5 Pilipinong abogado lamang ang nasa list of counsel ng ICC. Kabilang dito si dating presidential spokesperson Harry Roque na posibleng makasama rin daw sa hanay ng mga magtatanggol sa dating Pangulo. Ayon kay Bello, kasama sa kukwestiyonin nila ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC dahil hindi nakasapi nito ang Pilipinas matapos mag-withdraw noong 2019. Pati ang inilabas sa warrant of arrest na ipinatupad ng Interpol sa bansa na ani Bello ay hindi niya nakita. Sa isang pahayag, sabi ng ICC na matapos maging miyembro noong November 2011, epektibo ang withdrawal ng Pilipinas mula sa Rome Statute noong March 2019. Nananatili raw may jurisdiksyon ng ICC sa mga krimeng umano'y nagawa sa Pilipinas habang miyembro pa ito ng Rome Statute. Ang Malacanang, dati nang nanindigang kompleto sila sa papel ng arestohin ng dating Pangulo. Para sa ilang legal expert,
lehitimo ang warrant of arrest. I don't think there's a question about the validity of the warrant. Pursuant to the exercise of that jurisdiction, of course, they can issue the warrant for the arrest of the subject or the accused in this particular case. Nakasaad sa Article 59 ng Rome Statute, dapat ipresenta sa competent judicial authority o korte ang akusado. Hindi ito nangyari nang arestuhin si Duterte. Ang role ng competent judicial authority na yan, i-check niya, okay, ito bang tao na dinampot ninyo, siya talaga yung napangalanan sa warrant of arrest? Pangalawa, nasunod ba yung tamang proseso? Pangatlo, narespeto ba yung mga karapatan niya? Pero sabi ni Attorney Ralph Sarmiento, Dean ng College of Law ng University of St. La Salle, Bacolod, hindi na applicable o angkop ang Article 59 ng Rome Statute dahil kumalas na ang Pilipinas noong 2019. Ang susundin na raw ay hindi dapat malabag ang karapatan ng akusado. Yung mga fundamental rights pursuant to the international, yung International Convention on Civil and Political Rights. Sabi naman ni Attorney Joel Butuyan, isa sa 5 Filipino ICC accredited lawyer. Kahit sa Rome Statute, nakasaad din namang batas ng Pilipinas ang iiral sa pagpapatupad ng warrant of arrest. Dinetermine naman ng mga pulis na siya talaga si President Duterte. Binasahan siya ng Miranda rights. Peaceful naman yung pag-aresto sa kanya. So yung basic rights niya were actually respected. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang ilang opisyal ng gobyerno kung bakit hindi dapat pagbigyan ng petisyon para sa writ of habeas corpus na magkakahiwalay na inihain ng magkakapatid na Duterte. Kaugnay yan sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte nitong Martes sa bisa ng arrest warrant ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity. Ayon sa tagapagsalita ng Korte Suprema o Supreme Court, kinoconsolidate o pinagsasama-sama ang mga petisyon ni Davao City Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Veronica Kitty Duterte. Kabilang sa mga pinagkokomento sina Executive Secretary Lucas Bersamin, DILG Secretary John Vic Rimulya at si PNP Chief General Romel Marbil. Binibigyan sila ng korte ng 24 oras para sumagot. Sa panayam ng unang balita sa unang hirit kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tatalima raw ang gobyerno oras na matanggap ang utos ng Korte Suprema kaugnay sa petisyon. Iginiit ni PNP CIDG Chief Nicolas Torre III na legal ang kanilang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kasunod po yan ang aligasyon ng kampo ng dating Pangulo na unlawful o hindi naaayon sa batas ang nangyari. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. You can arrest me tomorrow. I have to go home and pack up and get me prepared. That's the most decent thing to do. Yan ang pinaka-decent thing magawa. Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Kuha ito noong March 11, araw na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa arrest warrant para sa murder as a crime against humanity, kaugnay sa madugong kampanya kontra droga kung saan mahigit 6,000 ang namatay. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. Hanggang sa You have to kill me to bring me to Hague. It's not our intention, sir. ilang sandali pa, iniwalay kay Duterte ang kanyang common law wife na si Hanelet Avancenia at anak nilang si Kitty. Please lang. Please lang. Maawa ka na. Alam mo, iyak ka, oh. Sige na, maawa ka naman. Sige na, maawa ka naman. Basta, yan ka, Duterte. Wala ko, mama. Ayaw, gunita ko, mama. Huwag nyo. Ayaw, gunita ko, mama. Ayaw, panulang. Ay, mama, tama na. May mga umaawat habang mainit ang sitwasyon. Sineseparate na. Makikitang sumugod si Hanelet sa kinaroroonan ng kanyang anak at may pinupok sa ulo. Patuloy na pumapalag si Hanelet. Yan mga ganun na reaction. Expected video yan. Kalma na, ma'am. Ma'am, tama na yan, ma'am. Tama na. Dami-dami na inawakan niyo ko.
Ayon sa PNP, cellphone ang ipinupok sa babaeng pulis na miyembro ng Special Action Force. Nagtamo siya ng malaking bukol sa ulo. Pinukpok po yun ng cellphone sa ulo at napakalaki po ng bukol ng pulis natin, dinala po yun sa hospital. Lahat po ng pagmumura, lahat po ng paglalait ay tinanggap po ng mga kapulisan during that time. Turning point talaga doon is nung time na talagang humaharang si E.S. Medialdea at binigyan ko siya ng warning na talaga. Nag-isip si E.S. Medialdea, dared me to arrest him, and I did. So, binasahan ko siya ng kanyang karapatan. Ninaras ko siya for PD 1829. So, at pinusasan ko siya. Kaya nang hinila ko na siya palabas, palayo, na nakaposas, siguro nakita ni PRRD na seryoso ko. At hindi tayo patatalo. Sa aking eksklusibong panayam sa kanya, inilarawan ni Torre ang lampang nangyari nung arestuhin ang dating Pangulo. Grabe ang demands nila. Kung ano mga demands They want to be examined in a hospital of their choice. They want to be examined by a doctor of their choice. Masyadong over the top ang demand. Pinabulaanan din ni Torre ang aligasyon na kampo ni Duterte na unlawful o illegal ang pag-aresto sa kanya. Ang ICC warrant ay ipinasa sa Interpol. Yes, the President up to the last moment, President BBM up to the last moment, is true to his word. We did not act based on the ICC, but rather on the request of the Interpol. Because still, we are a member of the Interpol. And I'm very confident that what I'm doing is legal. Because all the orders given to me are legal. Sinusubukan namin kunin ang panig ni Medialdea, Hanilet at Kitty Duterte tungkol dito. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, hindi na raw sasampahan ng reklamong direct assault si Hanilet Avancenia, ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa PNP Criminal Investigation and Detection Group. Wala na po Wala kang kakasuhan regarding that matter. Tapos na po kami dyan dahil it's just part of the job. Hindi nakakasuhan si Hanilet po, hindi na. Not worth it. Okay na ho yun? Kaugnayan sa pamumukpok ng cellphone ni Avancenia sa isang pulis sa Villamor Air Base noong araw na inaresto ang dating Pangulo. Kahapon nang sabihin ng PNP na irereklamo si Avancenia kaugnay sa nasabing insidente. Pero sabi ni Torres sa panayam ng unang balita sa unang hirit, bahagi nga lang daw yon ng trabaho. Sinisiguro raw nila na nasa maayos na kalagayan ng pulis na nagtamo ng bukol sa noo. Kaugnay naman sa reklamong obstruction of justice laban kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, pag-iisipan pa raw ni Torre kung itutuloy niya ito. 18 pang abo ng mga biktima umano ng extrajudicial killings ang inilagak sa dambana ng paghilom sa La Loma Cemetery sa Caloocan. Sa isinagawang misa, nagkaroon po ng symbolic blessing ang mga pamilya sa mga abo ng kanilang mga mahal sa buhay. 77 ng biktima umano ng EJK ang nakalagak sa dambana ng paghilom. Ikinatuwa naman ng mga kaanak ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Anila, simula pa lamang daw ito ng pagkamit nila ng hustisya. Kaugnay naman po ng nakatakdang pagharap ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court ngayong pong araw, kausapin natin ang Executive Director ng Center for International Law Philippines at isa po sa 5 accredited Filipino lawyer ng ICC na nasa The Hague, Netherlands. Si Attorney Gilbert Andres po. Magandang umaga at salamat po sa pagpapaunlak ng panayam sa amin dito po sa Balitang Hali. Magandang umaga at magandang umaga din, Connie, sa ating mga tagapakinig. Ano po ang aasahan sa initial court appearance po ni dating Pangulong Duterte ngayong pong araw sa ICC? Oo, 3 bagay po. Una, kailangan po ma-identify na siya ngayon pong taong yun na nasa arrest warrant. Kalawa po, kailangan pong i-verify ng pretrial chamber na naintindihan niya nga yung charges. Ikatatlo po ay i-verify po na alam nga ni Mr. Duterte yung kanya pong rights under the ICC Rome Statute. At ikaapat po, hihingin din yung kanyang panig kung yun nga, magpa-file ba siya ng isang application for interim release. Aha.
At sino-sino ho ang inaasahan na naruroon sa courtroom mamaya? Siyempre, naasahan na nandun siya, nandun yung abogado niya. Oo. At I think ang prosecution din. Oo. Okay, so ito ho ay talagang very exclusive kumbaga. Hindi ho makakapasok ang sino mang media o iba pa ho? Oo. Ganito, actually, it's public siya, no? So, makakapasok. Oo. So, sa media naman, may accreditation naman sa media eh. At tapos, actually, pwede din siyang online actually. Meron lang pong 30-minute delay for security reasons. Kaya pwede po siyang masubaybayan actually. Oo. Okay. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea daw ang hiniling no, ng dating Pangulo na mag-represent sa kanya sa ICC proceedings. Ano po ang masasabi niyo tungkol dyan? Well, yan nga po yung kagandahan ng ICC. Kasi talagang intrinsic part po yung due process sa ICC. At talagang intrinsic part yung right to fair trial at right to an accused. Yung pong kahalagan po ng due process. In fact, yung malaking katanungan po dito, binigyan nga po ba ng due process yung mga so-called suspects sa war on drugs? So, yan po ang talagang kagandahan ng international criminal justice. The right to fair trial rights is an intrinsic part of that process po. Parati na ho natin naririnig no, sa kampo po ng dating Pangulong Duterte na may mga nagawa raw na paglabag sa kanyang pagkakaaresto dito sa Pilipinas. Kapag naigiit po ba nila yun sa ICC hearing mamaya, maaari ho bang magkaroon ng effect ito dito ho sa tagal o kaya doon po sa kanilang hinihiling na interim release? Oo. Siyempre, magkakaroon din po ng mga procedural na mga time period. So, well, but it's part of the process. Ganun po talaga. Pero siguro ang lilinawin ko lang po anong legal basis, there's actually a firm legal basis, both under international law and under Philippine domestic law, sa arrest ni Mr. Rodrigo Duterte. Sa domestic law natin, ang basis po ay Republic Act 9851 or yung IHL Act. Section 17 po, sabi po doon, klaro po, Philippine authorities may surrender a person who's being investigated or prosecuted before an international tribunal. Yan pong legal na basihan. At pinasa po yung batas na yan bago pa po tayo naging parte sa Rome Statute. Kaya hindi po rason na hindi na daw tayo parte ng Rome Statute na hindi na daw pwedeng arrestuin. Pwede po under RA 9851. At yun nga ho, balikan ko lamang din kanina yung tanong na sinasabi ho ng legal team ng dating Pangulo na mag-a-apply sila for interim release. Pagka ganito ho bang nakapag-apply sila, saan ho ba mananatili si dating Pangulo na Duterte? Dito ho ba makakauwi ba ho siya o talagang doon lamang din siya sa area po ng the Netherlands? Okay, dalawang proseso yun, Connie, yung apply at kung ano man ang magiging resolution ng pre-trial chamber sa application. So, actually, titingnan muna yung unang proseso muna sa pag-apply ng isang interim relief. Titingnan muna ng pre-trial chamber kung yung mga kondisyonis ba ng arrest, kung bakit ba nag-apply ng arrest, nananatili pa rin even now na nasa kustodiya si Mr. Rodrigo Duterte. Ano bang sinasabi kong mga naging rason para sa pag-issue ng arrest warrant? Yung rason talaga ng pre-trial chamber doon ay yun nga, para igiit na pwedeng umattend si Duterte dun sa mga hearing. At nakalagay pa kasi doon, may portion sa arrest warrant na nanatili pa rin sa kapangyarihan. Mayroon pa ring power si Duterte at kailangan siyang arestuhin para mapapunta siya dito kasi mukhang hindi pwede yung summons lang. At para din, nakalagay din doon may portion sa arrest warrant dahil meron ding para din sa security
ng mga witnesses, ano. So titingnan ng pretrial chamber na okay, nananatili pa ba ito kahit na nakakulong si Rodrigo Duterte. So kahit siya na nakadetain. At kung nakita nila na nanatili pa rin yun, edi hindi bibigay ang interim release. Ano. Kung sounds in the discretion ng pretrial chamber, naisip nila na hindi na ito nag-apply. So, theoretically, makakagrant ng interim release with conditions or without conditions. I see. So, yun po yung two-step process. Okay. So, antabayan po natin kasi yun po yung titingnan ng pretrial chamber. Opo. At yung sinasabing interim release po pwede ba doon i-apply din yung sinasabi ho na pwedeng hilingin din na house arrest or kaya hospital arrest pero within the Netherlands? Alam mo, very peculiar kasi ang International Criminal Tribunal, yung ICC. Alam niyo po bakit? Technically, Mr. Rodrigo Duterte is under the custody of ICC. He is not under the custody of the Netherlands. Ayun, okay. Yung Alright. pong dapat nating puntiryahin. Kaya mukhang malabo po yung hospital arrest, kung wala naman pong health issue. Kasi tiningnan na po siya si Duterte. Tingnan po siya kasi yun pong una talagang chine-check ng ICC. Na Okay. talagang nasa mabuting kalagayan po ang isang suspect. Okay. Kaya na-check naman po yun, kaya mukhang malabo po ang isang hospital arrest. Okay, so para malinaw lamang po, pwede ho itong mapanood online. Ito ho ba ay through ICC website mamayang gabi? Oo. In fact, Connie, meron na pong mga documents. Kung tingnan po ng mga natin, kababayan, ng ICC website, meron na pong mga 3 documents doon in relation sa magiging hearing this afternoon, Hague time. Okay. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin dito po sa Balitang Hali, sir. Thank you. Salamat, Connie, at mabuhay po tayong lahat. Yan po naman si Center for International Law Philippines Executive Director Attorney Gilbert Andres. Beep, beep, beep! Good news para sa mga motorista ang inaasahang rollback ulit sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy base sa 4-day trading, 10 centavos hanggang 40 centavos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina. 20 hanggang 60 centavos naman ang nakikitang rollback sa kada litro ng diesel, habang sa kerosene 30 hanggang 60 centavos naman kada litro. Pwede pang magbago ang estimate depende sa huling araw ng trading ngayong Biyernes. Kung sakali, 3 linggo na yan ng rollback. Ayon sa DOE, kabilang sa mga nakakapagpababa sa presyo ng produktong petrolyo ang posibleng oversupply at inaasahang pagtamlay ng demand sa ibang bansa. Kung kailan ramdam na ang mainit na panahon, saka naman tataas ang singil sa tubig. Ayon po sa Manila Water, 4 centavos per cubic meter ang average rate hike. Sa residential customers, nasa 21 centavos kada buwan ang dagdag singil sa mga hindi lalagpas sa 10 cubic meters ang konsumo kada buwan. Nasa 45 centavos per month naman sa mga 20 cubic meters ang konsumo at halos pisong taas singil kada buwan sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Paliwanag ng water concessionaire, nakakaapekto sa pagmahal ng kanilang singil ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA o ang halagang sinisingil dahil sa nagbabagong palitan ng piso kontra dolyar at iba pang foreign currency. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at kasama natin si Chris Zuniga. Chris? Salamat, Tony. Isa ang patay matapos sumiklab ang sunog sa isang universidad sa Santa Cruz, Laguna. Batay sa investigasyon, natagpuan ang biktima sa CR sa ikalawang palapag ng nasunog na gusali. Inaalam pa ang kanyang pagkakakilanlan at kung siya ang napaulat na nawawalang estudyante. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang sunog sa gusali ng College of Arts and Sciences. Lumikas ang mga mag-aaral at kawani ng paaralan. Inabot ng ilang oras bago nakontrol ng mga bumbero ang sunog. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Laguna State Polytechnic University na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad para sa investigasyon.
Samantala, huli cam ang pagbangga ng motorsiklo sa isang pickup truck sa Mangaldan dito sa Pangasinan. Sa CCTV, kitang gumilid sa daan sa Barangay Malabago ang pickup nang pa-U-turn na saka naman dumiretso at sumalpok dito ang isang motorsiklo. Tumilapon ang rider at kanya angkas. Agad namang nakatayo ang lalaking rider at tinulungan ang angkas niyang babae. Makalipas ang ilang minuto, nahilo ang rider kaya kinailangang dalhin sa ospital. Ligtas naman ang senior citizen na driver ng pickup. Ayon sa pulisya, nagkaareglo na ang magkabilang panig. Pinabulaanan ng Police Regional Office 11 ang impormasyong magsasagawa umano sila ng raid sa bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Yes, Rafi, ang ilan sa mga supporters ni former President Rodrigo Duterte ay andito pa rin sa labas ng kanyang bahay upang magbantay dito sa Davao City. Pero sa ngayon, kakaunti na lang ang kanilang bilang kumpara kagabi. Isa sa mga magdamag na nagbantay ay si Edison Peñalosa na mula pa sa Coronadal City, South Cotabato. Agad daw siyang pumunta ng Davao nang malaman na umano'y lulusubin ng mga otoridad ang bahay ng dating Pangulo. Mag-aalas 11 kagabi nang dumating sa bahay ng kanyang ama, si Davao City Mayor Baste Duterte. Pinayuhan niya ang mga supporters na umuwi na at magpahinga dahil may mga abogado naman daw na magbabantay kung sakaling salakayin ng mga otoridad ang bahay. Ayon sa alkalde, galing siya ng Maynila para asikasuhin ang kanyang visa para sa The Netherlands. Balik Davao siya nang matanggap ang balitang papasukin umano ang bahay ng ama. Saglit na nagkausap si Mayor Baste at mga abogado bago siya umalis. Bago yan, nag-alay ng dasal ang mga kapitbahay sa harap ng bahay ng dating Pangulo. Pinabulaan na naman ng Police Regional Office 11 na may isa sa gawang raid sa bahay ni FPRRD. Anya, maaari umanong sinasakyan ang mataas na emosyon ng mga tao upang magkagulo. Pero nakahanda sila na magbantay at maging sa mga isinasagawang mga rally. Narito ang mga pahayag ni na Mayor Baste Duterte at ng Police Regional Office 11. Naamanday ko no'y unsa dire nakoy nadawat ng impormasyon nga sudlon daw ang bahay. Wala may kaso. Walay kaso na gyud sa tinuod lang. So sila gusto sila mo tanaw ana nakoy respeto sa trabaho sa pulis. Ang problema diha wa koy salig sa liderato nato karon. Nang importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Wala pong katotohanan na merong gagawing raid sa bahay ni FPRRD or sa kanyang mga anak. Fake news po ang lumalabas ngayon sa social media. Rafi, sa mga nakausap natin kanina ng mga supporters ni FPRRD na nagbabantay dito sa labas ng kanyang bahay, nila handa silang na magdamag, na magbantay dito at kung pwede araw-arawin bago masiguro na walang isa sa gawang raid dito sa kanyang bahay. Sa katunayan, sa likod ko, may mga nakahanda ng mga pagkain para sa mga supporters at mga nakahanda ring mga upuan. Rafi. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Happy Friday mga mare at pare! Kaabang-abang ang kwento ng pagbangon sa episode ng Magpakailanman bukas, Sabado. Mayas ka! Sinabi ko na ayoko sa droga! Bibida si Sparkle actress Kylie Padilla bilang isang prostitute na makaharap sa maraming pagsubok. Bagaman sa huli magtatagumpay at matututunang magpatawad. Makakasama ni Kylie sa episode sina Charmaine Arnaiz, Mon Confiado at Sugar Mercado. 8:15 PM na yan bukas sa GMA. But wait, there's more! Sinisimulan naman na raw ni Kylie Alcantara ang pagpapatayo ng dream house para sa kanilang pamilya. Sa latest na ibinahagi niya sa inyong kumare, nakikipag-usap na siya ngayon sa isang architect matapos makabili ng lupa sa Cavite.
Goal ni Kylene na matapos ang bahay sa susunod na taon. Bago po ang pagharap sa mga hukom sa International Criminal Court, kamusta nga ba ang lagay ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayon sa Philippine Embassy sa The Hague sa The Netherlands, ipinagbigay alam ni Duterte sa isang tawag sa telepono na maayos ang kanyang kondisyon. Sumailalim daw siya sa medical check-up at nabigyan ng nararapat na atensyong medikal. Pagkalapag din ng eroplanong sakay ni Duterte, inasikaso siya ng nurse mula sa ICC at nakipag-ugnayan sa kasamang personal nurse ng dating presidente. Ayon din sa embahada, nakausap na ni Duterte sa isang tawag ang legal counsel niyang si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Isang bangkay ng babaeng dayuhan ang natagpuan sa isla ng Boracay sa Aklan. Cecil, ano nangyari? Rafi, nadiskubre ng isang residente ang bangkay na walang pang-ibabang saplot sa isang abandonadong kapilya. Batay sa investigasyon ng pulisya, posibleng may tinagpo ang biktima sa nasabing kapilya. Pasado 1:00 ng hapon nitong Lunes nang huling makita ang babae. Agad itong inireport ng kanyang kaibigan na kasama sana niyang dadalo sa isang kasalan. Ayon sa mga otoridad, kumpleto ang gamit ng biktima nang puntahan nila ang tinutuluyan niyang hotel. Nakipag-ugnayan na rin sila sa kaanak ng biktima na pumayag na isailalim sa autopsy ang bangkay. Sa ngayon, may 3 ng persons of interest na tinututukan ng pulisya. Pagtutok sa resiliency program sa panahon ng sakuna ang isinulong ni Benher Abalos. Pambansang minimum na sahod ang tinalakay ni Jerome Adonis sa mga manggagawa. Si Bam Aquino sinabing tututukan ang karapatan ng IP community sa Cabadbaran City. Pananagutan at karapatan naman ng mga katutubo ang ipinanawagan ni Roberto Balyon. Sa Iloilo isinulong ni Arlene Brosas ang pagpapatibay ng batas para protektahan ang kababaihan. Maayos sa serbisyo at supply ng tubig naman ang idiniin ni Mimi Doringo. Si Modi Floranda tinalakay ang epekto ng jeepney modernization sa mga tsuper. Habang si Amira Lidasan, hustisya para sa mga biktima ng EJK ang isinulong. Sa isang forum itinulak ni Teddy Casino na pataasin pa ang sahod ng mga guro. Si Norberto Gonzales, compulsory military service ang nais. Paggawa ng political party reform law ang tinutulak ni Raul Lambino. Paglaban sa panggigipit sa maliliit na driver naman ang isinulong ni Liza Maza. Sa Quezon, binigyang halaga ni Ping Lacson ang papel ng mga kababaihan sa lipunan. Pagpapalago ng turismo naman ay binida ni Senador Lito Lapid sa Tacloban City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, may bago tayong makakasamang karakter sa Kapuso hit youth-oriented series na Maka Season 2. She's no other than sparkle artist Althea Ablan. Ipinakilala si Althea bilang special guest ng series sa online exclusive content na Maka Secret Garden. G siyang nakipagkulitan at kumasa sa Bawal Tumawa Challenge Girls vs. Boys. Hindi rin siya nagpahuli sa pagbato ng funny at witty jokes. Sabay-sabay nating kilalanin ang karakter ni Althea sa Maka Season 2 tuwing Sabado 4:45 p.m. sa GMA. Sumentro sa mabibigat na issue at kapangyarihan ng Gen Z voters sa darating na eleksyon ang huling bahagi ng Metro Manila leg ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series. Balitang hatid ni Von Aquino. Mabibigat na issue at hamon kaugnay ng eleksyon ang tinalakay ng mga kapuso personalities sa harap ng mga estudyante mula sa 17 universidad at kolehiyo sa NCR sa pagtatapos ng GMA Masterclass Election 2025 Dapat Totoo Series NCR Leg. Kabilang narito ang mga problema ng sistema ng eleksyon sa Pilipinas na tinalakay ng award-winning documentarist at GMA Integrated News Anchor na si Atom Araulio. Kung gusto natin makakita ng mga pagbabago, dapat hindi natin tigilan
Huwag tayong umasa sa eleksyon lamang, kundi araw-araw i-exercise natin ang ating karapatan bilang mga mamamayang Pilipino at ipaglaban natin ang mga pagbabago na gusto nating makita. Tinalakay naman ang isa pang award-winning documentarist at broadcast journalist na si Sandra Aguinaldo ang tungkol sa vote buying at vote selling. Don't think that this is not about you or this does not affect you. You have to vote wisely and help protect your votes because at the end of the day, kinabukasan nyo yung nakataya dito. Gamit naman ang mga datos, ipinakita ni GMA Integrated News Research Senior Manager Karen Mayrina ang kapangyarihan ng mga Gen Z voters sa eleksyon, gayong ito ang ikalawang pinakamaraming registered voters na sumunod sa millennials. Pag-evolve ng communications technology naman ay ibinahagi ni GMA News Online Editor-at-Large Howie Severino. I want to encourage everybody here to have a documentation state of mind. Because when you document something, you are creating resibo. You are creating evidence. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga estudyante na makapagtanong sa mga speaker. This question is for all speakers. How do you reconcile these two expectations? GMA Masterclass, dapat totoo. At sa huling bahagi ng NCR leg ng GMA Masterclass, Election 2025 Dapat Totoo Series, pasasalamat ang pinaabot natin sa mga paaralang nakiisa sa ating panata ngayong eleksyon. University, maraming salamat po. Dr. Jose Rizal wrote these words, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. We are hopeful you will try to live up to his words, just as we are hopeful you will join us in upholding an honest and truthful election, and further join us in our fight against misinformation and disinformation. This event is an important venue for providing students with information, knowledge, and inspiration from leaders in various fields. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaprubahan ng Energy Regulatory Commission ang panukalan ng Meralco na ibalik ang mahigit 19 na bilyong pisong sobra nilang siningil sa kuryente. Dahil dyan, makatatanggap ang residential customers ng 19 centavos per kilowatt-hour na refund sa loob ng 3 taon. Ayon sa Meralco, sakop nito ang difference sa pagitan ng actual weighted average tariff ng kumpanya at ang approved rate na 1 peso and 36 centavos per kilowatt-hour mula July 2022 hanggang December 2024. Meralco ang nagpanukala ng refund nitong Enero. Posibleng matapos na raw bukas ang pag-imprenta sa mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Sa huling tala ng Commission on Elections, mahigit 67 million official ballots na ang naimprenta. Katumbas po yan ng 98.55% ng mahigit 68 million na balotang kailangan para sa lahat ng registered voters. May dagdag na mahigit 1.3 million na balota naman ang para sa final testing and sealing. Pasok at mas maaga yan sa itinalagang deadline for printing ng COMELEC na hanggang March 19. Sa mga naimprentang balota, kalahati po ang dumaan na raw sa verification process ayon sa COMELEC. Target namang matapos ang pag-verify hanggang Abril. Thank God, it's Friday na mga kapuso at araw po ng uwian para sa ilan. Sa mga bumabiyahe riyan, ano ang favorite memories nyo on the road? Unforgettable ba yan? Gaya ng isang mingming na bida sa pagiging papansin? Pasilip-silip lang, hanggang sa nakipagharutan na ang pusang nakasabay sa bus ni Trisha Camacho. Biyahe siya noon patarlak from Baguio. Alam yata ng pusa na siya na ang meow of the hour, kaya todo hour. Ang agaw pansing pet nakilala sa turo ng comment ng kanyang fur mom. Let's meet Asher. Ang pagiging playful ng pusa, certified have sa netizens. Halos 3 milyon na ang views ng video. Aba-aba, trending! Happy weekend po sa ating lahat. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Siso. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.